At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Miguel at Gabriel. Dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Nandito na naman ako para kwentan kayo ng isa na namang kamamalaghan na nangyari sa isang lugar. Ang kwento ko sa inyo ay tungkol sa dalawang kambal na magkaiba ang isipan. Ang isa ay napakabuti at ang isa naman ay napakasama ng buti. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Ho, ho, ho. Nandito na si Ilyong. Pinili na tinapos yata yung sinasaka niya. Ay, ang mabuti pa, maghahain na ako at sabay na kaming manghapunan. Oh, Pipay. Andito ka pa pala sa labas. Hindi ka pa pala natutulog. Ay, hindi kasi ako makatulog kaya lumabas ako. At dito ko tinatahi itong mga puni na damit natin. Bakit ka ba inabot ng ganitong oras? Pinilit mo yatang tinapos yung sinasaka mo, Hindi, Pipay. Kundi napadan ako kay paring ang bulusyo. At, napahabol namin ang kwentuhan naming dalawa. Ano bang napagkwentuhan ninyo ni Pare Ambrosio? Case na naman ba? Nako, Pipay, hindi. Ano kung gano'n ang napag-usapan ninyo? Ang tungkol sa kambal na anak natin, sina Miguel at Gabriel. Ha? Ano na pag-usapan ninyo tungkol sa ating mga anak? Tungkol sa lihim Tama na, Ilyong. Huwag mo nang ikwento sa akin yan. Ang mabuti pa, magpahinga ka na at ako'y maghahain na. Dahil tayong dalawa lang kakain dahil nauna na yung dalawang anak natin. Sige, dahil gutom na ako, Pipay. Gabriel, nakita mo ba yung bagong damit ko? Wala na kasi doon sa pinagsampayan ko eh. Bakit sa akin mo tinatanong? Anong pakialam ko dyan? Tinatanong ko lang naman eh, baka Nabi ko na nakita sa'yo, mo- wala akong alam dyan. Ang kulit mo eh. Yan ka na nga. Gabriel, sandali lang! Gabriel! Walang iya. Siya pala yung kumuha. Pati sapatos ko, sinod pala niya. Hahabulin ko siya. Kukuling ko sa kanya yung damit at sapatos ko. Sumusobra ka na, Gabriel. Pati gamit ko, pinakikialaman mo. Huh? Bitawan mo ako. Ibalik mo sa akin yung damit at sapatos ko. Akin yan eh. Ang damit at sapatos yung sinasabi mo. Sa akin yan. to. Hinaangkin mo. Oh! Inay, magpapaalam po ako. Ha? Anak, saan ka pupunta? Sa paanan ng bundok po. Aabangan ko ang pagdating ni Itay. At tutulungan ko siyang magbuhat ng mga dali nilang palay. Ha? Sige anak, mag-ingat ka ha.
Maraming ahas sa dadaanan mo. Opo, inay. Sige ho. Alis na po ako. Nay, pahinga ng pera. Ha? Ay nako anak, wala akong pera eh. Yung napagbintahan natin ng inaning gulay natin pinambayad sa utang natin sa tindahan ni Marceline. Napakadamot niyo naman, inay. May bibilhin lang naman ako eh. Sige na. Ay talagang wala akong pera anak. Ang mabuti pa, sumunod ka kay Miguel na mag-abang sa itay ninyo. Ayoko. Talaga bang hindi niya ako bibigyan ng pera? Hindi sa ayaw kitang bigyan anak. Bakit ba ayaw niya akong bigyan? Anong gusto niyo? Mangho-hold up ako para magkapera? Gabriel! Bakit kaya wala pa si Itay? Dami nang dumating na nagbaba ng inalin ng palay. Si Itay wala pa. Di bale, hindi ako alis. Iintayin ko siya dito. Baka maraming inalin ng palay ngayon. At inilagay nila sa kinso yung higanting basket na ginagamit na paglalagay ng mga palay para maibaba galing sa kabilang bundok. Teka. Parang nag-aabang din ng babae yun Malapitan nga. Para may makausap ako habang naghihintay kay Tay. Miss, may hinihintay ka rin ba? Oo. Ang ganda niya. Parang anghel ng mukha. Sinong hinihintay mo? Tatay mo? Oo. Kanina pa ako rito. Wala pa sila. Kung ganun, pareho pala tayong naghihintay. Ang init na dito. Hindi ka ba naiinitan? Sanay na rin ako eh. O nga pala. Ako si Miguel. Ikaw? Ako si Myra. Pwede kaya akong makipagkaibigan sa'yo, Mayra? Bakit naman hindi? Salamat, Mayra. Ay nako. Ayun na pala si Itay. Parating na siya. Ha? Nandiyan na rin ang itay ko. Parating na rin. Halika, Miguel. Salubungin natin sila. Ilyong, pasensya ka na. Hindi kita matutulungan na magbibilad ng naani nating palay. Masama ang pakiramdam ko Kaya ikaw na lang ang bahala. Magbenta ka ng kahit 5 sako mamaya. Nilagyat ka pala. Sige, magpahinga ka muna at ako lang bahalang magbibilad. Tutulungan ko na kayong magbilad, Itay. Teka, kilala mo ba yung taong kausap ng inay mo? Na inuupahan namin na magbuhat ng palay? Hindi ho. Kaya lang, maghanap na lang ako ng ibang tutulong sa ating magbilad, Itay. May nakilala ka ba na pwede mo pakiusapang magbubuhat ng mga ibibilad na palay? Ay, opo, Inay. Magpagaling po kayo. Gabriel, alagaan mo si Inay. Aalis kami ni Itay. Wala ang kambal mo dito, anak. Kanina pa umalis.
May saan na naman nagpuntang Gabriel na yon, ha? Ay, huwag ko ba, Elio? Darating yun gabi na. Hindi bale. Kaya ko naman maiwang mag-isa dito Sinat lang naman siguro to. Mawawala na ito maya-maya. Huwag kayong mag-alala, inay. Pagka nakapagpatimbang kami ng palay ni Itay, mauulan akong uuwi. Si Itay na yung mamimili ng mga kailangan natin dito sa bahay. Timbang po itong ibebenta naming palay. 5 kaban po ito lahat. Sige. Isusunod ko na yan dahil malami. Nakapira nga magbibita. Buti na lang. At may bumibili ng palay dito sa aming bayan. Pangalan dito. Dati kasi wala. Pupunta pa kami ng ibang bayan para makapagbenta. Ay, nakainip pala si Itay. Talagang pagod na pagod. Hahayaan ko na lang muna siya matulog. Gigisingin ko na lamang siya kapag nabayaran na ako sa binibinta naming palay. Sige, ito. Let na kilo sa bawat kapala palay rito. 5 kapala ito. Kaya ito, 50 kilo lahat ito. Bayan na. Ito, bayan na. Pinatipag ninyo palay. Sige ho. Maraming salamat po. Salamat. Tay, gising na ho kayo. Nabayaran po yun nila yung bininta nating 5 kaban na palay. Miguel, anak. Ay, naibigay na ba sa yung bayad? Yung pera. Upo, tay. Mauna po ako sa bahay. Kayo na kung balang bumili ng mga kailangan natin sa bahay, ha? Sige, anak. Mauna ka na. At aasikasuhin mo yung inay mo doon, ha? Magsaing ka na rin para pagdating ko mamaya, mananghalian na tayo. Opo, itay. Ito po yung napagbinta natin. Bahala na po kayo dyan. Gabriel, anak, nandito ka na pala. Ikaw na nga ang magsaing at hindi ko pa kaya. Nay, kailangan kong pera. Ay nako, puro ka na lang hige. Ano bang ginagawa mo sa pera? Bakit ba ang dami niyo pang tanong? Bigyan niyo na ako. Wala akong pera, anak. At saka, huwag masyadong magastos. Sige, kung hindi niyo ako bibigyan, ibibenta ko na tong hawak kong medalyon. Ha? Ay nako, kinalkal mo yung lumang tapayan natin? Ay nako, huwag mong pakialaman yan, anak. Masama, hindi pwedeng pakialaman yan. Ibibenta ko na to para magkapera ko. Sige, dyan na kayo. Naku, anak, mapapahamak ka lang. May sumpa yan. Gabriel! Anak! Inay, nandito na po ako.
Magsasaing na ako. Ay nako, buti at dumating ka na anak. Habulin mo si Gabriel. Bawiin mo yung medalyon sa kanya. Medalyon? Anong medalyon, inay? Yung medalyon na may sumpa. Itinago ko na nga yun eh. Kinalkal pa niya. Ha? Saan daw niya ibibenta, inay? Ewan ko. Kaya habulin mo si anak. Hindi pwedeng ibenta yon. Manganganib tayo. Sige ho. Hahanapin ko po siya, inay. Dalyan mo anak. Mapapahamak lang siya kapag mabebenta niya yon. Mahal siguro ang medalyon na to. Magkakapera naman ako nito. Ang damot kasi ni inay. Tuwing hihinga ang pera, laging sinasabing wala. Nakakainis. Gabriel! Sandali lang! Oh, si Miguel. Gabriel! Sinundan pala ako ng tarantadong to ah. Gabriel, ibalik mo kay inay ang medalyon na yan. Balik mo! Anong medalyon na pinagsasabi mo? Wala akong alam dyan. Huwag ka nang magsinungaling. Sinabi ni inay na kinuha mo raw. Ibalik mo yan, Gabriel. Huwag mong ibenta yan. Mapapahamak ka. Pakialamero ka talaga. Tigil mo ako. Gabriel, parang awa mo na. Mapapahamak ka lang. Ikaw ang papahamak kapag hindi ka tatabi sa dadaanan ko. Gabriel, parang awa mo na. Ibalik mo kay inay ang medalyon na yan. Sige na. Ang kulit mo talaga. Yan ka nga. Ibalik mo kay inay yung medalyon. Akin na! Talagang matigas ka. Ayan, di tulog ka. Yan ka na nga. Ibebenta ko na kagad to para hindi na nila mabawi pa sa akin. Ano? Anong sinabi mo, Pipay? Kinuha ni Gabriel yung medalyon ng sumpa. Oo, Elion. Baka maibenta na niya. Mapapahamang ang anak natin. Nasaan ba si Miguel, ha? Inutusan kong sundan niya si Gabriel. Nako, baka mag-away yung magkapatid. Elion, problema talaga yung isang anak natin. Paano kung mapapahamak siya? Tama na yan, Pipay. Hayaan mo hahanapin ko siya at babawiin sa kanya yung medalyon. Inay. Miguel! Bakit ganyan ang itsura mo, anak? Anong nangyari sa'yo? Ikinalulungkot ko, inay. Hindi ko nabawi sa kanya yung medalyon. Bigla na lang po niya akong sinikmuran. Matagal na hindi ako nakahinga kaya nahilo po ako at nawala ng malay. Ang anak ko, mapapahamak na siya. Naku, Diyos ko, wag naman po sana. Wag naman po. Daming babaeng kapalibot sa akin. Papagaligaya ako. Bango-bango nilang lahat.
Hindi ko alam kung sinong uunahin ko. Laki pala ng halaga ng dalyo na yun. Dami ko ng pera. Hindi ako isamin hanggat hindi ko naubos ang pera ko. Hoy! Bakit mo pinagilabay niya kiso, ha? Ha? Sino bang mokong na to? Babayaran ko ang buhay mo. Gusto mo? Babayaran pala, ha? Ikaw ang papatayin ko! Pinarin mo ko! Ano kaya ang mangyayari kay Gabriel? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Miguel at Gabriel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.